Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Ako nga pala si Rodel. Sa kasalukuyan ay naninirahan ako dito sa lugar ng Bulacan, kasama ng aking pamilya. Bilang isang padre di pamilya, lahat gagawin para sa iyong mga mahal sa buhay. Kahit na buhay mo pa ang magiging kabayaran. Wala akong pakialam kahit na may makabangga man akong tao, kung pamilya ko na ang nadedehado. Yan ang prinsipyong pinanghahawakan ko mula noon at magpasa hanggang ngayon, mga kagiliw. At dahil nga sa prinsipyong yan, ay minsan na rin akong nakaranas ng hindi malilimutang pangyayari. Mahigit 21 taon na ang nakalipas nang maranasan ko ito. Ang mga panahong ito ay masasabi kong medyo may maganda-ganda akong trabaho. Kaya naman kahit papano ay naging maayos ang pamumuhay naming dalawa ng asawa kong si Jane. Pero makalipas lamang ang ilang buwan ay bigla akong natanggal sa trabaho noon. Dahil na rin sa mga sulsol at paninipsip na mga katrabaho kong may inggit noon. Kung kaya't siniraan nila ako at yun na nga, nawalan ako ng trabaho. Magmula nang matanggal ako ay sunod-sunod na ang kamalasang nangyari sa buhay naming mag-asawa. Nakuna ng misis ko sa panganay sana naming anak at ninakawan pa kami ng pera. Limas lahat ng perang inipon ng asawa ko. Sinubukan ko namang maghanap ng trabaho, pero tila ba nakakabit na sa akin si kamalasan ng mga panahong ito. Dahil sa halos lahat ng mga ina-applyan ko ay walang naging magandang resulta. May mga tumatanggap naman pero napakababa ng sahod at wala ding mga benepisyo at higit sa lahat ay itatapon pa ako sa malayong lugar. Kung kaya tinatanggihan ko yon. May nagsasabi namang bumalik na lamang ako sa susunod na linggo para malaman ko kung papasok pa ba ako sa hinahanap nilang trabaho. Pero sa tuwing bumabalik ako, pinapaasa lamang nila ako at sinasabing maghintay-hintay lamang at may makukuha din umano akong trabaho noon. Hanggang sa lumipas na lamang ang maraming linggo. Unti-unti nang naubos ang pera ko. Pero wala pa rin. Kaya naman isang pagpapasya ang nabuo sa isipan ko noon. Kinausap ko ang asawa kong pansamantala na muna kaming umuwi sa probinsya nila, sa Oriental, Mindoro. Dahil kung patuloy pa rin ang mga kamalasang nangyari sa amin, baka sa kangkungan na kami pupuluting mag-asawa. Nung una nagalit pa sa akin ang misis ko, matapos akong magsuhestyon ng ganon. Dahil sa ayaw niya umanong makita pang muli ang kanyang ina, na basta na lamang siyang iniwan noon. Pero dahil sa pakiusap ko ay napapayag naman si Jane. Umalis na nga kami sa inuupahang bahay at ibinenta ng ibang mga kagamitan para kahit papano ay may sapat kaming pera pag uwi sa lugar ng asawa ko. Panimulang puhunan kumbaga. Bala kasi ng asawa ko na mag-alaga siya ng mga baboy at magtayo ng maliit na tindahan kapag nasa kanila na kami. Samantalang ako naman ay maghahanap ulit ng mapapasukang trabaho. Baka sakaling sa lugar na pupunta namin ay swertehin ako. Nang maisaayos na nga namin ang lahat ay agaran na kaming umalis nun. Lumipas ang napakahabang oras na biyahe. Narating na namin ang lugar kung saan lumaki ang asawa ko. Pagbaba namin ng terminal ng sasakyan, ay naghanap muna kami ng karinderyang mapagkakainan. Pagkatapos ay naghanap ng asawa ko ng tricycle na pwedeng maghatid sa amin sa baryo kung saan naninirahan ng kanyang kaanak. Magdidilim na nang makarating kami sa bahay ng kanyang mga magulang. Nagulat pa mga ito na makita nila kami pero kalaunay naging mainit naman ang pagtanggap nila sa amin. Sa unang pagtapak ko pa lamang sa bahay ng mga magulang ni Jane, may nararamdaman na akong kakaiba. Pakiwari ko, parang ang bigat ng pakiramdam ko at hindi ko maintindihan ang sarili kung bakit. Habang pasimpleng inilibot ko ang paningin sa kabuuan ng bahay, ay maayos at magara naman ang bahay ng mga magulang ni Jane. Malabunggalo din yon at malawak ang bakuran. Yung kahit na malawak at malaki ang bahay nila, hindi ko maiwasang magtayuan ng mga balahibo ko sa buong katawan. Pansin ko rin na parang hindi nasisiya ng asawa ko makita ang kanyang mga magulang at kapatid. Nakatingin lamang siya sa mga ito at formal na formal ang pagmumukha. Hindi ko inaasahan na magiging malamig ang pagbati niya sa mga magulang at kapatid niya sa unang araw namin sa bahay nila.
Ilang taon din kasi ang lumipas bago sila nagkikita-kita. Pero ni pagniti ay hindi man lamang ginawa ng misis ko. Ako na lamang ang nahiya sa ginagawa niya. Pasensya ka na, iho. Kung nadatnan yung hindi malinis itong bahay namin, ha? Masyado kasi kaming naging abala ng nanay mo sa ginagawang trabaho sa bukid. Nahihiyang sabi ng binan kong lalaki. Wala ho yun, tay. Ako nga po ang dapat humingi ng pasensya dahil sa biglaang pagbakasyon namin ni Jane, eh. Tugon ko. Ay sus, ano ka ba? Huwag kang mahiya. Asawa ka ng anak ko kaya hindi ka na iba sa amin. Kung sino ang mahal ng anak namin, malugod naming tinatanggap yon. Hindi pa rin kumikibo si Jane. Kaya naman ay pasimple ko siyang kinalabit sa tagiliran. Nang tingnan niya naman ako ay pabulong ko siyang tinanong kung bakit parang pinagbagsakan siya ng langit. Kung makabusangot naman siya daig pang may sandamakmak na problema. Hindi sumagot ang asawa ko. Bagkos ay mas lalo niya lamang akong sinungitan at talagang ipinapakita niya sa akin na hindi siya natutuwa. Matapos makapaghanda ng pagkain ng ina ni Jane ay inaya na kami nitong kumain. Pagkatapos kumain na nagpahinga na kami sa bakanting silid tulugan. Bakit gano'n naman yung pakikitungo mo sa mga magulang mo? Hindi ko tuloy alam kung paano kumilos kanina. Tanong ko sa asawa ko nang nasa loob na kami ng silid at kasalukuyang nagpapahinga. Huwag mo nang pansinin. Napagbigyan na kita sa gusto mong dito tayo manirahan. Pagtuunan mo na lang ng pansin kung paano makapagtrabaho para hindi tayo umasa at maging pabigat sa pamilya ko. Oo, alam ko naman yon. Dahil sa nakaramdam ako ng pamimigat ng talukap ay pinili ko na lamang ang ipikit ang mga mata at hinayaang tangayin ng antok. Siguro, sa tindi ng pagod sa mahabang biyahe, mabilis akong nakatulog. Pero mga pasado 1:00 ng madaling araw yata yon, nang bigla akong magising dahil sa mga malakas na kalampagan. Ang akala ko ay may nag-aaway sa labas ng kwarto namin kaya dagli-dagli akong lumabas para alamin kung ano ang nangyayari at kung bakit nagkakagulo. Para kasing may nagkakalampagan at nagbabatuan ng mga kagamitang babasagin. May mga pag-angil din akong nadinig na tila ba mga pusa't asong nag-aambahang mag-away. Pero paglabas ko ng silid ay wala naman akong nakitang kahit na ano, kundi ang bumalandra sa akin ng isang napakalawak na kadiliman sa kabuuan ng sala. Maglalakad na sana ako papunta sa kusina, habang kinakapa-kapa ang dingding ng bahay para mahanap ang pintuan ng ilaw. Napasinghap ako nang bigla na lamang may humawak sa kamay ko at agaran akong pinigilang maglakad nun. Anong ginagawa mo at saan ka pupunta? Boses ng asawa kong narinig kong nagtanong. Halos pabulong na ito kung magsalita. Yun bang tipong iniingatan itong walang makakarinig? Jane, ikaw ba yan? Wala akong nakuhang sagot. Bagkos ay mabilis na ako nitong hinatak at papabalik sa silid. Saan ka ba pupunta sa ganitong oras? Pagalit na tanong niya nang makapasok na kami at naisara niya ng maigi ang pintuan. Sinabi ko sa kanyang may narinig akong ingay at parang mga aso at pusang nag-aambang mag-aaway. Maging ang mga kalampagan na dinig ko ay sinabi ko din yon sa asawa ko. Sinabi ko rin sa kanyang wala naman sigurong mga alagang pusa at aso mga magulang niya. Dahil wala naman akong nakita kanina nung bago kami pumanik sa silid. Kung kaya't baka may mga pusa at asong nakapasok sa kusina ni Nelon. Mamaya niyan may ulam o kahit na anong pagkain na tinakpan sa mesang ina niya eh. Kainin pa yun ng mga hayop na nakapasok. Tumalikod ang asawa ko at muli nang humiga. Tapos ay sinabi niya sa akin na masanay na umano ko dahil bilang lang ang gabing hindi ko maririnig ang ganong ingay. Kung sakali mang makarinig ako uli ng mga nagkakalampagan sa labas ng silid namin at 10 oras ng gabi, huwag ko na lamang pansinin. Ipagsawalang bahala ko na lamang ang mga naririnig ko. Dahil baka yun pa ang magdala sa akin sa kapahamakan. Makahulugan ang mga bagay na sinasabi sa akin ng asawa ko. Ewan ko ba pero pakiwari ko. Bawat salitang binitawan niya ay may laman. Pakiramdam ko ay may sekreto ang pamilya niya pero ayaw nilang sabihin sa akin. Sige matulog ka na. Kung sakaling naiihi ka may banyo naman dito sa loob ng kwarto.
Huwag ka nang lumabas ng silid ng ganitong oras. Saglit na sinulyapan ko si Jane at bumalik na nga sa paghiga. Hindi ko na rin naman kasi narinig ang ingay at mga pag-angil noon. Na mga oras na yun ay marami akong gustong itanong sa asawa ko pero ewan ko ba kung bakit tila may humahad lang sa isipan kong huwag magtanong sa kanya. Sa kakaisip ko kung ano yung nangyayari sa labas ng kwarto namin at bakit parang hindi man lamang nag-aalala ang asawa ko. Hindi ko na nga namalayang muli na pala akong nakatulog. Nung magising na ako ay mataas na ang sikat ng araw. Gising ka na pala. Tara na sa kusina para makapagkape ka na. Sabi ni Jane. Hinilot-hilot ko ang batok na maglakad patungong kusina. Pakiwari ko kasi ang bigat ng pakiramdam ko at parang may babigat na bagay ang natuntong sa balikat ko. Baka dahil sa mahabang biyahe lamang ito kaya ganito ang nararamdaman ko noon. Tinanong niya ako kung ayos lang ba ako. Bakit parang hindi magandang gising ko? Medyo masakit lang yung batok ko. Dagdag ko pang wika ay baka jet lag lamang at kailangan ko pa ng pahinga. Nga pala, ang mga magulang mo? Tanong ko. Hindi sumagot si Jane sa tanong ko, salip ay nagpatuloy lamang ito sa paglalakad papuntang kusina. Nang makapasok na kami ay nadatnan ko ang ina ng asawa kong abala sa pagluluto. Sandali ko pang inilibot ang paningin para alamin kung may mga nasira bang kagamitan sa kusina noon. Magandang umaga po, Nay. Si tatay po. Saglit na sinulapan niya ako bago nagwikang nasa bukid ng ama ni Jane. Maagang umakyat yon sa bundok dahil sa may hinahabol umano yung trabaho. Maayos ang pakikitungo sa akin ng pamilya ni Jane. Hindi ko naman sila nakitaan ng pagkadisgusto o yung pagsusungit kaya't ewan ko ba sa asawa ko kung bakit tila ang laki yata ng galit niya sa mga magulang niya. Habang lumilipas kasi ang araw kahit na sinusungitan pa rin ni Jane ang kanyang mga magulang at malamig pa rin ang pakikitungo niya, ay tila baliwala lamang sa mga ito ang ginawa niya. Hindi ko naman masisisi ang asawa ko kung bakit ganun ang trato niya sa mga magulang niya. Ang kinuhaan ko na lamang nabasihan kung bakit ganun ang asawa ko dahil sa mga ikinikwento niya sa akin kung paano siya tratuhin ng hindi tama ng mga magulang niya noon. Yun na lang yung katangi-tanging kinakapitan kong rason. Nay, may narinig ho ba kayong kalampagan kagabi? O kaya mga pag-angil? Hindi ko lang po alam kung angil ng pusa o aso. Tanong ko. Saglit na natigilan sa ginagawa si Nanay Ambrosia at tumingin sa asawa ko. Wala naman akong narinig, iho. Hindi makatinging tugon ni Nay Ambrosia at para bang natataranta. Ganun po ba? Baka naman ay nakapasok lang sigurong aso o kaya pusa at nanginain. Huwag mo nalang pansinin yung mga ganung bagay. Kung sakali mang magisnan mo uli na mag-iingay, normal na yon. Pasensya ka na, iho ha. Hayaan mo't susunod itatakpan ko na mga butas na pwedeng paglulusutan ng mga hayop. Tumangutango na lamang ako at hindi na muling nagtanong pa. Baka kasi mamaya ay makulitan na sa akin ang ina ni Jane at magalit pa. Isang umaga, nadatnan ko si Tatay Orlando na naghahanda ng mga kagamitan. Tinanong ko ito kung aakyat ba siya ng bundok. Tumango naman siya at nagsabing hindi pa raw siya tapos sa ginagawa niya sa bukid noon. Pwede po ba akong sumamatay? Medyo nabuburyo na po kasi ako dito sa bahay. Abay, oo naman. Walang problema sa akin kung sasama ka. Yun ay kung papayagan ka ng asawa mo. Papayag po yun, tay. Sandali lang po magpapaalam lang po ako. Masayang sabi at hindi ko na nga nahintay pang sumagot si Tatay Orlando. Nagmadali na akong bumalik sa silid para magpaalam sa asawa kong sasamahan ko ito sa bukid. Nung una ayaw pang pumayag ni Jane na sumama sa kanyang ama. Ang rason nito ay malayo umanong bundok nila at baka hindi ko kayanin ang pag-akyat. Ano ka ba naman, Jane? Nakaya nga ng tatay mo na may edad na Ako pa kaya? Magkaiba kayo, Rodel. Mariing sabi niya na siyang ikinagulat ko na patingin sa kanya ng seryoso. Ang ibig kong sabihin, si tatay sanay na siyang umakyat ng bundok. Ikaw ngayon ka palang nakapunta dito sa lugar namin kaya hindi ko alam kung kakayanin mong umakyat. Anya, at tila natataranta. Jane naman, wala ka bang tiwala sa asawa mo? Hindi naman sa ganun.
Kung makapagsalita kasi parang wala kang tiwala na kaya kong gawin ang ginagawa ng may edad dito. Dahil nga sa sinabi ko ay wala nang nagawa pa ang asawa ko kundi ang payagan na ako noon. Pero ang ikinapagtataka ko ay noong lapitan ni Jane ang kanyang ama at seryoso itong kinausap at sinabihang ingatan ako at umaasa siyang sana'y walang nagiging problema at ligtas akong makauwi noon. Bigla naman akong nahiya at hindi makatingin sa biyenan kong lalaki dahil sa inasta at sinabi ng asawa ko. Daig ko pa ang paslit kong pagsabihan at bilinan niya ang kanyang ama. Kita ko sa mukha ng kanyang ama ang pagkabahala kaya nung umalis na kami ni Tatay Orlando, humingi ako ng tawad sa kanya sa ginawa ng asawa ko. Umiling-iling naman si Tatay Orlando at sinabing huwag kong intindi ng sinabi niya. Marahil ayun lang ang daan ng anak niya para ipakita kung gaano ako kaimportante dito. Alam mo noon pa man ay malamig na talagang pakikitungo sa amin ng anak kong yon. Natuwa nga ako nung malaman kong nakumbinsi mo siya dito na manirahan Sa mahinang boses ay kinuwento ko sa kanya kung anong sinapit namin mag-asawa sa Manila at kung bakit napilit ko si Jane na umuwi na lang. Marami pang mga bagay ang naikwento ko sa binan ko. Natigil lamang ang usapan namin nang makarating kami sa bukid noon. Tama ang asawa ko, Sir Seth. Malayong malayo ako sa kakayahan ng kanyang ama. Dahil kahit sa kalahati ng tanda ng kanyang ama sa edad ko, nang mga sandaling yun ay parang ako pang mas matanda. Pagod na ako at tagahabol na ng hininga bago makarating sa bundok. Samantalang si Tatay Orlando parang baliwala lamang dito ang mahigit 2 oras naming paglalakad paakyat. Hindi ko nga ito nakita ng pagkahingal at parang hindi man lang pinagpapawisan Manghang-mangha ako nun. Naisip ko siguro ganun talaga yung mga tatanda sa probinsya. Sisiw lang sa kanilang napakatarik na daan at wala lang sa kanila kung magbuhat ng 2 sakong palay. O kaya naman kopra. Kung minsan pa nga ay nakita kong 3 sakong palay pang binubuhat nito. Kaya labis-labis yung paghanga ko dito. Pagsapit ng kinatanghalian ng araw na yon ay nagulat ako nang biglang nawala ito. Hindi ko ito mahanap kahit saan. Oras pa naman na ng paranghalian yon. Kaya naman ang ginawa ko ay hinintay ko na lamang muna siya at hindi ko na muna ginalaw ang baon naming pagkain. Nakakaya kasi kung mauna akong kumain tapos yung binan ko hindi pa kumakain, di ba? Pero lumipas na lamang ang kalahating oras ay hindi pa rin dumadating ang ama ni Jane. Kaya naman medyo naiinip na ako at nakaramdam na rin ng pag-ihi. Tumayo ako sa saglit na iniwan ang gamit namin sa labas ng kubo. Naiihi na kasi ako sa kakahintay kay Tatay Orlan pero wala pa rin siya. Naisip kong doon na lamang umihi sa puno ng niyog na malapit sa sapa para naman ilang hakbang na lamang ay makakapaghugas na rin ako ng kamay. Para pagdating ni Tatay Orlan ay makakakain na kami. Makaraan nga ang ilang sandali at nakarating na ako malapit sa may sapa. Nagmadali na akong umihi nun. Matapos gawin yun ay naglakad na ako papalapit sa sapa nun. Pero bago pa man ako makalapit ng tuluyan sa sapa, may narinig akong ingay. Sandali akong huminto at pinakiramdamang maigi kung saan gawi ko naririnig ang ingay na yon. Habang pinapakinggan ko ang ingay na nadidinig at dahan-dahang naglalakad para hindi makagawa ng sarili kong ingay, ay hindi ko maiwasang magtaasa ng mga balahibo ko sa batok. Ewan ko ba pero pakiwari ko ay parang may hindi tama sa paligid nun. Hanggang sa dinala na nga ako ng aking mga paa sa gilid ng sapa, malapit sa mayayabong na talayban. Habang palakas na ng palakas ang ingay na narinig ko, ay mas lalo namang nagtaasa ng mga balahibo ko sa patok at talagang hindi ko na maiwasang kilabutan. Tagaktak na rin ang pawis ko sa buong noo at maya-maya ko yung pinupunasan. Paghawi ko ng mayayabong na talahib, ay doon na masdan laki ang mga mata ko at halos hindi ako makapaniwala. May isang matandang lalaking walang tigil sa paglantak ng karne ng hayop. Lalo na yung lamang loob nito. Gamit ang mahabang kuko ay walang kahirap-hirap na itinarak ng matandang yon sa tiyan ng kaawa-awang bangkay ng hayop. Pagkatapos ay pinanggigilang hatakin ng lamang loob. Para bang sayang-saya ito.
Halos magkanda-suka-suka na ako habang pinagmamasta ng bawat kilos na matanda. Kita ko pa kung paano niya itinaas at tinapat sa bunganga niya ang bangkay ng hayop at walang tigil na pinagsisip-sip ang kumakatas na dugo ng bangkay. Tay Orlando? Hindi ko mapigilang sambit habang patuloy pa ring tinitingnan na matanda. Marahil ay naulinagan ng matanda ang sinabi ko kaya saglit itong tumigil sa ginagawa. Tumingin nito sa gawi ko na siyang mas lalong nagpagimbala sa akin noon. Kitang-kita ko kung paanong mamula ang mga mata niya na aakalain mong may sakit na sore eyes. Dahil sa labis na takot ay mabilis kong tinakpan ang bibig at pigil na makagawa ng ingay habang nangangatog na maglakad papalayo sa pinagkublihan ko. Tama ba yung nakita ko? Anong klaseng tao ang tatay ni Jane? Nang makarating na ako sa kubo ay sunod-sunod ang paglako ko ng inuming tubig habang nagpipigil sa kabang naramdaman. Kailangang hindi ko ipalata sa ama ng asawa ko ang tungkol sa nakita ko. Napasabunot pa ako sa buhok dahil para na akong baliw ng mga sandaling yon. Naglalakad ako paruot parito at hindi ko mapigilan ang pangangatog ng kamay. Isa lang ang pumasok sa isipan ko ng mga sandaling yon para maibsan ang kabang maramdaman. Mabilis na kinuha ko ang itak at pahigpit yung hinawakan. Tapos ay nagmadali na maglakad pabalik sa naudlot naming kaninang pagtatabas ng mga nagtataasang talahiban. Na makalapit na ako sa pinagtatrabahuhan, ay pinagtagpas-tagpas ko ang mga nagtataasang damo at ipinagpatuloy ko na ang pagpuputol ng mga pausbong na puno kung saan nagtatanim ng mga kamoting kahoy. Itong si Tatay Orlando. Nagpakapagod ako para hindi ko maisip ang nasaksihan kong karimari-marim na sinapit ng kaawa-awang bangkay ng hayop. Makaraan ng ilang minuto ay halos mataga ko ng sariling kamay. Nang biglang sumulpot sa likuran ko si Tatay Orlando. Hindi ka pa kumain, iho ah. Nakita ko wala pang bawas yung pagkaing dala natin. Tay, kayo po pala. Bigla-bigla naman po kayo nagsalita dyan sa likuran ko. Nagulat tuloy ako. Saan po ba kayo galing? Kanina ko pa kasi kayo hinihintay kaya hindi muna ako kumain. Diyan lang sa malapit. May importante lang akong ginawa. Lumunok muna ako ng laway bago naglakas ng loob na magtanong sa kanya kung ano ang importanteng ginawa nun. Kanina ko pa kasi siya hinihintay dahil sabay kaming magtatanghalian. Hindi niya naman sinagot ang tanong ko. Salip ay humingi ito ng tawad dahil sa nakalimutan niya umanong bilin akong mauna ng kumain at huwag na siyang hintayin pa. Gawa ng hindi daw siya sanay na mananghalian nun. Anong pinagsasasabi niya, di ba? Hindi daw sanay mananghalian. Kamo, ibang putahe ang gusto niyang pananghalian. Kaya hindi siya sanay kumain ng mga lutong pagkain. Hindi ko alam kung tao ba talaga ito o ano. Iyo, nakikinig ka ba sa sinasabi ko? Ano nga po pala yung sinasabi niya, tay? Ang sabi ko, bumalik ka na doon sa kubo at kumain ka na muna ng pananghalian dahil baka mamaya bigla ka na lang himatayin dyan at bumulagta sa lupa. Hindi kita kayang akayin pababa ng bundok. Tumango na lamang ako at saglit nang ang iniwan ng matanda nun. Takot man ay pilit kong tinatago yun ang sa ganon. Ay hindi malaman ng matandang ito na kitang-kita ko ang mga nakakasukang ginawa niya sa kanina. Matapos ang araw na yon, nagbago ng pananaw ko sa pamilya ni Jane. Kung nakaraan ay bait na bait ako sa mga pinapakita nilang pag-uugali. Nang mga sandaling ito ay hindi na. Ibang-iba na ang paningin ko sa kanila. Batid kong may tinatagong lihim ang mga ito. Isa pa gaya nga ng sinabi ni Jane. Patlang lamang ang gabing wala akong narinig na kalampagan at mga pag-atungal tuwing sumasapit ang kalagitnaan ng gabi. May mga nasagap din akong usap-usapan sa labas ng bahay tungkol sa pamilya ng asawa ko. Ayon sa nasagap ko, pamilya ng mga aswang ang naninirahan sa bahay kung saan ako nanunuluyan. Minsan pa nga ay tinanong ako ng matandang babaeng si Aling Beying kung hindi daw ba ako natatakot na tumira kasama ang pamilya ni Jane nun. Kung wala ba akong mararamdaman na napapansing kakaiba sa loob ng bahay. Dahil sa ayaw ko namang siraan o ilabas ang baho ng pamilya ng misis ko,
Sinabi ko ditong wala naman. Ang totoo nga niyan, mabait ang pinapakita sa akin ng pamilya ng asawa ko. Lalong-lalo na ang mga magulang nito. Makaraan ng ilang linggo ay pinilit na ako ng asawa kong bumukod ng bahay. Hindi niya na raw kasi maatimpa na makasamang pamilya niya sa isang bubong nun. Pinakiusapan ko siya na kung pwede ay sa susunod na lamang kami bubukod. Dahil nga sa suwestyo ng asawa ko ay wala na akong nagawa kundi sundin ang kagustuhan niya. Ayaw kong magalit siya. Lalo pat na pag-alaman kong muli na naman siyang nagbuntis makalipas lamang ang 2 buwan mula nang nakuna nito. Isa pa, ng mga panahong ito ay maselan na siyang nagbuntis. Kung kaya't lahat ng gusto niya ay sinusunod ko nun. Kahit na hindi pumayag ang ina ni Jane ay wala din itong nagawa dahil sa mismong ang asawa ko na ang nakikipagdiskusyon dito. Nagpatayo nga kami ng maliit na barong-barong sa gilid ng bahay ng mga magulang niya. Matapos magpatayo ay agaran na rin kaming lumipat noon. Pasensya na po kayo tay, Nay, sa inasta ni Jane. Alam ko pong hindi na tama yung pinapakita niyang paggugali sa inyo. Pero hindi ko po siya mapagsabihan sa ngayon dahil maselan po yung pagbubuntis niya. Baka kapag magsalita ako at hindi niya magustuhan, baka mapano po. Ano ka ba iho, anak? Huwag mo na kaming isipin pa ni nanay mo. Baliwala sa amin ang mga hindi magandang pinapakita niyan. Sanay na kaming ganyan ang anak namin, Rodel. Kaya huwag mo na kaming isipin pa. Ang mahalaga sa ngayon ay mag-iingat kayo at pakaiingatan mo si Jane. Tumango ako at nagpasalamat sa kanila bago umuwi sa bahay namin ng asawa ko. Naging mabilis sa mga araw na lumipas. Medyo halata na ang tiyan ng asawa ko. Isang hapon nga, inutusan ako ni Jane na maglagay ng mga asin at bawang sa pintuan at bintana. Pangontra umano yun sa masasamang nilalang. Nagtataka naman ako sa sinabi ni Jane at naisip kong baka kaya siya nagpapalagay nun para hindi na makapasok sa bahay namin ng kanyang ama. Hindi man sa pagmamalabis pero ng mga panahong ito. Pinagdududahan ko na ang ama ni Jane na ito ang sinasabi ng mga kapitbahay na aswang. Wala naman kasi akong kakaibang napapansin sa nanay niya at mga kapatid nito. Maliban na lamang sa pagiging tahimik at hindi pala imik na mga kapatid niya. At kung makatingin, akala mo, pailalim. Isang gabi habang nasa mahimbing na kami ng aming pagtulog, nagising ako. Dahil sa may narinig akong kakaibang huni ng hayop sa bubungan ng bahay. Mabilis akong bumangon at binuksan ang ilaw. Walang kuryente? Tanong ko sa isipan. Kagad ko nang kinuha ang flashlight at yun ang ginawa kong pang-ilaw para tingnan kung anong ingay na naririnig ko sa taas ng bubungan. Nang makuha ko ng flashlight, dahan-dahan kong binuksan ang bintana. At mula doon ay sumampa ako para makita ko ang taas ng bubungan namin. Nang makasampa na nga ako at inilawan ng taas, kamuntikan na akong mapabitaw sa pagkakahawak. Dahilan para kamuntik-muntikan na akong malaglag nun. Sakto kasing tumapat ang liwanag ng ilaw sa isang babae na nakadapa sa may bubungan kung saan nakatapat sa higaan ng asawa ko. Namumula mga mata niya na tumingin sa gawi ko noon. Puwagag ang mahabang buhok na animoy may mga sariling buhay. Nagsisipaggalawan yon. Biglang nawala ang antok na nararamdaman ko matapos makita ang nilalang. Jane! Aswang! Gumising ka, Jane! May aswang sa bubungan! Sigaw ko nang nakabalik na ako sa tamang wisyo at mabilis na umalis sa pagkakasampa sa bintana at isinarang maigi. Nakita ko namang mabilis na bumangon ang asawa ko at sinindihan ang lamparang nakalagay sa sulok. Pang-emergency kasi namin ang lampara. Oras na mawalan ng kuryente kung sakali man. Kaagad na dinampot ko ang itak at mabilis nang bumalik sa pagkakasampa para sana'y gapangin ang nilalang sa taas ng bubungan at tagayin yon. Pero wala na ito sa bubungan. Saglit ko pang sinipat-sipat ang buong paligid at inilawan. Dahil baka mamaya ay nasa paligid lamang yun nagmamasid at naghihintay lamang ng tiyempo para mabiktima ang asawa ko at ang magiging anak namin. Nakailang segundo na ako sa paghahanap pero hindi ko na makita ang nilalang. Sa halip ay naiwan na lamang sa kung saan ito nakadapa ang napakabahong amoy na animoy, amoy na bubulok na patay.
Kinabukasan ay ipinagtanong-tanong ko sa kapitbahay kung may nakita ba silang aswang o may narinig na ingay kagabi. Umiling naman ang mga kapitbahay namin at nagwikang wala silang narinig na kung anuman. Dahil nga sa sinabi ko, ay doon na umugong ang usap-usapan tungkol sa aswang.